What's up mga Oni-chan? Welcome sa Chapter 6 manga review ng Undead Unlock at ipagpapatuloy natin ang nangyari sa nakaraang chapter kung saan ang kasama pala ni Fuko na magpainting ay ang babaeng nakahuli kay Andy 50 years ago na si Gina. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Fuko at Andy sa kanilang quest na ma-achieve ang greatest death ever, dumako tayo sa pagsabi ni Gina na kung gusto nila siyang patayin ay dapat ay baguhin muna siya nila. Nginitian sila nito confidently. Pinapasa naman ni Andy si Fuko sa kanya. Pagbaba ni Gina galing sa kanyang ipinaangat na lawa ay nagkatitigan sila nila Andy. Di nagtagal, biglang tumakbo si Gina papunta kay Andy kaya sinubukan niya yung tsuktsakin ni Andy pero hindi yun gumagana. Sinasabi nito ni Gina habang tumatakbo na ang tagal na nang huli nilang pagkikita habang tila tuwang-tuwa. Sumang-ayon naman doon si Andy at sinabi na hindi niya ito mahiwa at hindi ba iyon yung rule niya. Bigla namang sumigaw dito si Gina na sandali lang. Paano daw nagagawa ni Andy maging ganun? For the first time daw ay nakita silang muli matapos ang 40 years at ang unang instinct daw nito ay hiwain siya. Nagkomento naman si Andy at sinabi na, sabi ng schoolgirl na may barrier simula pa lang. Nag-excuse naman dito si Fuko at tinanong na si Gina ba yung nakahuli kay Andy 50 years ago. Sumang-ayon dito si Gina at sinabi na hindi niya lang iyon nahuli kundi sinupervise niya pa iyon. Napasigaw naman si Fuko na pero halos mukhang kasing edad niya lang si Gina. Kinilig si Gina at sinabi na tigilan ni Fuko ang pag-flatter sa kanya. Nagkomento naman si Andy at sinabi na niloloko niya yata sila at 16 years old na daw si Gina nung hinuli siya nito, kaya meaning ay 66 na daw si Gina ngayon. Nung pinupuri ni Andy yung anti-aging chuchu ng organization ay napasigaw sa gulat si Fuko na 66 na si Gina. Bigla namang hindi magalaw ni Andy yung bibig niya at lumalabas sa tila kinokontrol yun ni Gina at sinabi nito na alam ni Andy na 16 years old siya eternally at dapat daw hindi ito nagsasabi ng unflattering accusations. Agad na tinapat ni Andy ang kanyang espada sa kanyang baba kaya nagtaka si Fuko. Hiniwa bigla ni Andy ang kanyang muka at pumunta yung parteng hiniwa niya papalapit kay Gina. Naangasa naman si Gina dito at tinanong kung ano kaya yung gagawin niya doon. Nung susubukan ng halikan ni Gina yung natanggal na mukha ni Andy ay di nagtagal bigla ay yung naglaho. Dahil doon ay nagtantrums itong si Gina at sinabi na malapit na siya sa good part eh. Napatanong si Fuko kung okay lang ba si Andy at pinaliwanag nito na may something invisible na kinokoberan yung bibig niya kanina kaya kailangan niyang ma-figure out kung paano yung tapatan. Sinabi din dito ni Andy na tigilan na ni Fuko ang pag-aalala dahil isa nga siyang undead. Napapout naman dito si Gina at tila nagsiselos na. Di nagtagal sinigawan nito si Fuko at sinabi na para malaman niya, siya yung unang na-inlove kay Andy. Say what? Dito si Fuko. Pinaliwanag ni Gina na yung landas nila ay unang nag-cruise 50 years ago. Iyon daw ay isang ill-fated encounter. Siya, ang hunter, at si Andy ang hunted. Kahit na nagtagumpay siyang huliin si Andy, ay puno na daw yung seat nila. Matapos siya daw may ilagay na maging in charge sa pagbabantay kay Andy, sinabi niya dito na pasensya na at sumusunod lang siya sa inutos sa kanya. Pero habang nagpapaliwanag siya ay sinabi lang daw ni Andy na anong pinagsasabi niya. Natalo daw siya ni Gina at ayun na yun. Dagdag pa, kaya niyang mamatay sa maraming paraan habang nandun siya. Kaya wala nang ibang paraan para ma-figure out niya yung sarili niyang set of rules. Kapag nakalabas na daw siya doon ay magkita daw silang muli para sa isang sequel. Ibet daw ni Gina na hindi na ito ulit matatalo sa kanya. Matapos ipaliwanag yun ni Gina ay sinabi nito na napaka-cool ni Andy nun kaya hindi niya napigilang ma-fall. Ipinakita naman dito na hindi yun maalala ni Andy habang si Fuko naman ay iniisip na gano'n na in love si Gina. Pero 10 years ago daw ay nakatakas itong si Andy nang hindi man lang nagbabay. For the past 40 years ay para bang nawala ito sa mundo, ika ni Gina. Pero simula nung makilala ni Andy si Fuko ay kung saan na ito pumunta at sa wakas ay nagawa niya na itong mahanap. Habang nagsasalita ay binato ni Andy ng sandamakmak na bomba si Gina. Di nagtagal, sumabog yung mga bombang iyon kung saan sinabi ni Fuko na sira ulo tong si Andy at ginulo nito yung monologuing ni Gina. Gayunpaman, nireveal na walang epekto yung nangyari kay Gina at pinaliwanag niya na wala daw kahit sino pa ang gusto niyang makilala face to face kundi si Andy lang. Pero iyong si Shen daw ay nanguna na at inilagay ang maruruming kamay nun sa kanyang daddy dearest.
Dapat daw nung sasabihin sa kanya kapag nakita niya na si Andy eh. Gayunpaman, binigyan naman daw siya nun ng favor sa pamamagitan ng pagsama nun kay Void. Salamat daw sa paghimlay nun ay nagkaroon na ng open seat sa union. Nung tinatanong ni Gina na bakit hindi kunin na iyon ni Andy, ay binato lang siya nun ng flashbang. Di nagtagal ay sumabog yun kaya napilitan si Gina na harangan ng kanyang mata. Agad na sumugod si Andy habang iniisip na chance niya na at sigurado daw na nawala yung barrier ni Gina doon. Gayunpaman, pagka-atake niya doon ay mali ang kanyang inaakala kaya hindi pa rin gumana ang kanyang swings. Nung sinubukan ulit siya nung lagyan ng invisible na bagay ay iniwan niya agad ang kanyang legs. Matapos yun ay tumalon-talon si Andy sa mga puno upang windangin si Gina. Napatanong si Fuko na ibig sabihin daw ba ni Andy na walang weakness si Gina. Nung sinuggest ni Fuko na tumakas na, sinabi ni Andy na hindi niya gagawin yun at magagather daw siya ng intel. Natanong din ni Fuko kung nasa na yung tinutukoy ni Andy ng mga tropa, kung saan sinabi ni Andy na lahat ng iyon ay nasa hukay na. Dahil doon ay napasigaw si Fuko na, paano na yun ngayon? Dagdag ni Andy na kumuha na din siya ng ibang lugar para sa dinner nila, kung saan sinabi naman ni Fuko na hindi niya iniisip yung dinner habang nasa ganong sitwasyon. Sinabi naman ni Andy na mag-chill lang si Fuko dahil in the bag na daw yung laban na yun at malalaman niya na daw yung sikreto sa role ni Gina. Una, sinolidify ni Gina yung lake. Pangalawa ay pinaangat niya iyon telekinetically. At pangatlo ay kaya nitong gumawa ng invisible wall since Star's her main ability. At maaaring ayon daw yung ginamit nun para koberan yung mukha niya. Sabihin na daw natin na ang ability ni Gina ay hardening at yung leak daw yung nagpo-prove ng kanyang unang point, pero paano naman yung pangatlo? Kung inaharden lang daw nito yung mga bagay, then yung slashing skills niya ay dapat sapat na para maputol yung mga yun. So ano naman daw yung ninenegate ni Gina para ma-form yung barriers na iyon, tanong ni Fuko. Binato bigla ng malakas ni Gina ang kanyang beret papunta kina Andy, kaya sinabihan agad ni Andy si Fuko na itaas ang legs nito. Di nagtagal, nahiwa sa kalahati ang katawan ni Andy dahil sa atake ni Gina. May napansin naman na something si Andy sa beret ni Gina at tila may nire-reveal ang dugo niya dito. Nagkomento si Gina na sigurado siyang maiiwasan ni Andy yung ataking yon kung hindi nun pinoprotektahan si Fuko. Kung namatay lang daw si Fuko back then, magiging mas magandang laban daw sana yon. Nagtaka naman si Andy nung sinabi ni Gina na back then. Piniliwanag naman ni Gina nung nasa boat sila. Mapapatay na daw sana ng projectiles niya si Fuko. Naalala naman ni Andy yon at narealize na si Gina ang may kagagawa nun. Nag-alala naman dito si Fuko at napatanong na hindi daw ba makagalaw si Andy at may nangyari ba. Kinonstrict daw ni Gina ang lower half ni Andy kaya hindi na daw ito makakatakbo pa. Sumuko na lang daw si Andy sa unlock business na yun. Hindi naman daw mararating ni Fuko yung kota nito kung masali man yun sa union. Sinabi agad ni Andy na hindi yun mahalaga. Fate? Destiny? O kung ano pa daw yung gusto mong itawag dun, kahit anong mangyari sa kanilang dalawa ay isang bagay lang ang certain. Ang babaeng daw yun ay sa kanya, ang kanyang highway to hell. At hindi daw pwedeng mamatay si Fuko hanggat hindi siya namamatay. Nagkomento naman si Gina na kung gayon ay bahala sila. Wala na daw siyang choice kundi kunin ulit si Andy na kagaya ng ginawa niya 50 years ago at kapag nagawa niya na daw yun ay magiging sa kanya na si Andy forever. Natakot naman si Fuko dahil papalapit na daw si Gina at ano na daw yung gagawin nila doon. Sagot naman ni Andy na di susugod din tayo, kung saan sinabi ni Fuko na sinusubukan niya ba ulit na mahuli. Wag daw mag-alala si Fuko dahil na-figure out na daw ni Andy kung ano yung ninenegate ni Gina. Pumormang muli si Gina at naghanda itong ibatong kanyang beret ng may pambihirang lakas. Bigla namang sinubo ni Andy ang isang bomba na nagpawindang kay Fuko. Nagulat din dun si Gina. Pagkasubo ni Andy ng bomba ay bigla niya ring hiniwa ang kanyang leeg gamit ang kanyang katana. Takang-taka dun si Gina. Pagkahiwa ay lumipad pa paangat yung ulo ni Andy habang sinisigaw ang parts bullet, head plus, bodily repair. Tumubo agad yung katawan ni Andy habang nasa ere pa siya at ipinakita na umabot sa kanyang tiyan ang sinubo niyang bomba. Di nagtagal, sumabog yung bomba na nagpasabog din sa katawan ni Andy. Windang na windang sina Fuko at Gina sa pangyayari. Umulan ang dugo ni Andy sa lugar at bumuhos yun sa dalawang babae. Napatulala naman dito si Gina. Sinigaw ni Andy na ninenegate ni Gina ang change in state ng isang object. Lahat daw ng invisible attacks nito ay ninenegate yung changes sa air itself. Pero dahil daw sa sandamakmak na dugo ay malinaw na yon. Yung ability daw ni Gina ay unchanged. Ano naman daw kung ganun, ika ni Gina. Ngayong alam na iyon ni Andy ay sa tingin daw ba nito ay matatalo siya nun. Sinabi naman ni Andy na hindi nang mag-isa. Sa huli, sinabi niya kay Fuko na alam na nito ang gagawin niya at oras na para sumama sa aksyon si Fuko. At dyan nagtatapos ang videong ito.
Sa tingin nyo, magagawa kayang matalo ng ating mga bida si Gina? Anong plano naman kaya ng paggamit ng unlock ni Fuko ang gagawin nila? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?